Welcome back to our channel. Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi updated sa ating mga panibagong videos. I am Janice Darcy and in this video, pag-uusapan natin or ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill up ng Marriage Certificate Application Form sa PSA. So, ganito po yung itsura ng ating Marriage Certificate Application Form kapag nagtungo po kayo sa PSA. Pink po yung kulay ng Marriage Certificate Application Form. So, huwag pong magkamali. Dapat pink yung kulay na kukunin po ninyo. At, syempre, dapat basahin po natin dito itong may nakasulat na Marriage Certificate Application Form. So, sa pag-fill up naman po nito, hindi naman stricto kung dapat capital letters lahat. So, walang ganun. As long as kailangan mabasa yung pag-fill up po ninyo. So, kahit na anong kulay ng ballpen po, pwede. So, umpisahan natin dito sa itong request for. So, request for, i-check mo itong kadalasan sa atin, kukuha ng marriage certificate. Yung kailangan natin ay ang copy issuance. So, ito po yung i-check ninyo ang copy issuance. So, i-check nyo lamang po yan. Tapos dito, number of copies. So, kung ilang kopya yung kukunin po ninyo. So, karagdagang kaalaman na rin para sa video na to. Ang marriage certificate PSA copy ay 155 pesos po yung bayad. At makukuha rin kagad siya on the same day. Pero kailangan magkaroon ka muna ng online appointment sa PSA bago ka po magtungo doon. Tapos, dito na tayo sa requirements. So, dapat meron kang valid government issued ID. I-check mo ito. Tapos, kung inuutusan ka lang or representative ka lang, so i-check mo ito. I-check mo rin po itong if a representative. So, bali dalawang box yung i-check mo kung napag-utusan ka lang. Kung hindi ikaw yung asawa, so, sa marriage certificate, pwedeng kumuha yung husband or yung wife. Pero kung hindi, kung napag-utusan ka lang, so dapat ay i-check mo rin itong pangalawang box dito. At kailangan meron kang authorization letter at may dala kang valid ID mo rin. Aside sa valid ID ng may-ari ng dokumento. So, dito sa MREN, so leave blank na dito, wag na sulatan yan dyan. Tapos dito na sa marriage certificate details. So, husband's name, siyempre pangalan ng husband or ng asawa na lalaki dito. So, mauuna dito yung apelyido, last name, so apelyido. Tapos yung first name, yung unang pangalan. So, isang letra po bawat box ang pagkasulat. Mas okay kung capital letters lahat para mas klaro. Tapos dito yung middle name. So, again, one letter din po bawat box. Tapos, wife's maiden name dito, ibig sabihin, maiden name, ibig sabihin, at pangalan po ng inyong asawa pagka dalaga. Or kung ikaw na wife ang kukuha ng certificate, pangalan mo dyan nung ikaw ay dalaga pa. So, last name dito, before marriage, hindi yung apelido ng iyong husband. Yung apelido mo pagka dalaga, yung isulat mo dito. Tapos dito again, yung first name, so isang letra bawat box. Tapos middle name, syempre yung middle name mo, yung apelido ng iyong mama. So, dahil hindi ka pa kasal, dapat ang isulat dito. Date of marriage dito, dapat kumpletong pagkasulat ng month. So, yung buwan dito, yung buwan, halimbawa May, so M-A-Y. Ayan, isang letter bawat box ulit. Tapos dito sa day, kung May 4, so kung 4, sulatan ng 04. Tapos yung year, dapat kumpleto din, 2024, so 2024. Ayan. So, place of marriage, so syempre dapat dito alam mo kung saang lugar or address kung saan po kayo ay kinasal. Yung city, municipality, and province. Isulat po dito. Kumpletong address kung saan po kayo ikinasal. Hindi yung venue ng reception na ibig sabihin yan yung kung saan simbahan, yung address ng simbahan. Or yung address ng kung sa civil, yung address kung saan kayo ikinasal. Purpose of request dito, so kung ano yung, kung para saan mo gagamitin ang iyong marriage certificate. So, i-check lang dito, hanapin lang dito kung para sa trabaho, i-check itong employment local. Kung para naman sa abroad, i-check itong employment abroad. So, kung others, kung wala po dito, dito mo ilagay, i-check mo ang others, tapos dapat ilagay po dito kung saan. So, kung sa abroad naman gagamitin, dapat din ay nakaspecify kung saang country siya gagamitin. Tapos may second page pa. Itong second page, requester's details. Ibig sabihin yan, yung pangalan ng nag-request. Kung ikaw ang nag-request, kung ikaw yung asawa or yung husband, so pangalan mo dyan. Pero kung
napag-utusan ka lang, meron kang authorization letter, so dapat ay pangalan mo dito. Ikaw na napag-utusan. Ikaw na kukuha. Yun yung pangalan mo dito. Apelido muna, tapos first name, tapos middle initial. So, address mo dito. Address mo ikaw na nag-request. Ikaw na nag-process sa PSA. So, pangalan mo dito, tapos address mo dito. Ayan. Mobile number, dapat nakasulat din. Mobile number pa rin po ito ng napag-utusan. Kung ikaw ang wife, tapos ikaw ang kumuha, so details mo dyan. Kung ikaw yung husband, tapos ikaw yung kumuha sa PSA, details mo dyan. So, ayan, pwede nyo basahin yung privacy notice. Tapos, huwag kalimutan, dito dapat ay kung requester's ID or authorized representative signature over printed name. So, perma mo dito, dapat ay sulatan mo na ng all capital letters ng iyong kumplitong pangalan, tapos perma sa itaas. Tapos, government issued ID number. So, kung meron, lagyan po dito kung ano yung ID number ng iyong ID na ipinapakita sa PSA. So, nasa card lamang po yan, makikita yung ID number. Acknowledgement of receipt. So, huwag nang permahan po dito, huwag itong lagyan ng signature at date dahil later na yan kapag tinawag na yung pangalan mo para sa pag-claim. Pero minsan, hindi na nila to pina-fill upan, doon na lang sa logbook. So, depende. So, again, 155 pesos for marriage certificate. So, sana po ay meron kayo natutunan sa video na to kung paano at kung ano yung kulay ng marriage certificate application form para mas mabilis po kayo at maiwasang magkamali. Thank you for watching this video. Sana po ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like or mag-follow sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorials kung sa Facebook page po ninyo ito napanood. Again, I am Janice Darcy. Thank you for watching this video.